Meron pa akong isang ano sa'yo, gusto kong ma-explain mo sana ng maayos. Kasi madami rin akong nakikita at naririnig na ang daming nagku-quit na ngayon sa Mm. pag-aalaga ng bully, exotic man 'yan or American bully. So, sa tingin mo ba komplikadong mag-breeding agad kung wala kang alam or newbie ka? Dapat ba mag-breed ka agad? Ano bang maipapayo mo sa kanila para hindi humantong sa Sa pagki-quit. pagku-quit? Kasi kawawa naman din kasi, 'di ba, nag-aksaya sila ng pera ta's yung mga aso napabayaan, Tama ka 'di naman. ba, namatay. Kawawa, eh. I believe, Bro Joseph, ito yung isa sa pinakamagandang topic natin ngayong araw na 'to, Hmm, yung pagki-quit. Kasi naniniwala ako, bro, alam naman natin kasi lahat tayo dito 'no, na nakikinig, most of us nagkaroon ng trabaho. hmm. Tapos usually ang naririnig nating word na quitting is, I quit my job, 'di ba? Hmm, Okay. Anong pinupunto ko do'n, mga kaibigan? Ang pinupunto ko do'n ay kapag tinatrato mo 'tong pag-aalaga ng aso as your job, may tendency ka talagang mag-quit. ayun. Kasi ang job, Makes sense, bro. puwede kang ma-burnout, puwede kang ganito, puwede kang magsawa dahil yung boss mo ayaw mo. Pero kung inumpisahan mo ang pag-aalaga ng aso, again, hindi lang ng American Bully, basta't yung tunay na pag-aalaga ng aso. Kapag inumpisahan mo dahil nasa puso mo talaga siya, Hmm, mahirap ka mag-quit. Puwede ka mag-quit ng pagbe-breed, pero hindi ka mag-quit maging mag-alaga ng aso. totoo 'yan. Sa tanong mo na ang mga newbie ba dapat nag nagbe-breed agad? No. Marami na akong in-explain about this na ang newbie, ang pinakauna na kailangan talaga nilang gawin Hmm, ay kung ano yung kalidad. Ano yung dekalidad na mm. American Bully or ano yung dekalidad na Shih Tzu. Para 'pag inalagaan nila yon, alam nila kung ano yung hindi iiwasan nila at di nila iiwasan. Kasi tao lang tayo. Ang mata natin, it matters kung ano yung nakikita natin sa umaga. Paggising natin sa umaga, nakikita natin, dapat kung American Bully, yung nakita kong litrato ng American Bully, dapat, yun talaga yung nakikita ko sa kulungan. Pero kung ang nakikita ko doon English Bulldog, hindi yun American Bully. And ganun din, and vice versa. Kung ang hilig ko English Bulldog, kailangan English Bulldog yung nakikita ko. So, sa mga baguhan, bago kayo mag-breed, nagbe-breed ka na. Ang pagbe-breed dapat breed to improve. Paano ka magbe-breed to improve ni hindi mo nga kayang i-criticize or sabihin kung ano yung maganda at hindi maganda sa aso mo? So, ano i-improve mo kung hindi mo alam yung maganda at hindi pangit? Diba? Oo, Pero alam ko rin naman, at hindi rin naman ako tanga, na alam ko rin naman na marami sa atin na pumapasok lang rin naman sa pag-aaso dahil sa business side. Again, there's nothing wrong. Kasi kumita na ako sa pag-aaso. hmm. Kumita ka na rin sa pag-aaso. Marami rin tayong talo. Mas marami. Pero ibig ko lang sabihin is, marami na rin naman sa atin na hindi naman magpapaka-ipokrito. Maganda ang pakiramdam ng kumikita ka sa isang hobby mo. Na gustong ginagawa, Kalahin mo oo, yun, hobby mo pero kumikita ka. oo naman. Di ba? Pero anong punto ko? Kapag pumasok ka dito na yun na yung purpose mo talaga, medyo mayroong kang konti kaagad na nakatakip sa mata mo. Para kang tapao sa kabayo. Nakafocus ka lang doon. So kung ang focus mo lang yung, okay, bili ako ng female, breed ko, anak niya, benta ko, kita ko. Kung yun lang yung talaga ng direction na gusto mo, medyo mabubulagan ka doon sa direction na yun. Bakit? Again, hindi mo alam kasi narinig mo lang kay John Inerva or kay Joseph na nakakabenta siya ng 100,000, 200,000. Hindi mo alam kung ano yung pinanggalingan or ano yung pinagdaanan ni Joseph or ni John Inerva. Ikaw, narinig mo lang yun na kaya niyang bumenta. Ang akala mo, nung bumili ka ng female, gano'n na rin kagad ang presyo. Abay, swerte mo. Mm. Kung one time, big time, una mong breeding, patok na lahat. Dahil tama yung naging timpla mo, breeding mo. Pero most often than not, lahat kami nanggaling ng bago, may trial and error stage. Oo naman. Kasi hindi namin alam kung ano ba talaga ang ibinabato ng stud na to. Hindi namin alam kung ano ibinabato ng female na to. Madami. Dahil hindi namin inaral based sa ABKC standard kung ano yung maganda at hindi maganda.
So, ang pag-quit parte yan. Lalong-lalo na pag itinuturing mo siyang trabaho. Pero kung pero kapag itinuturing mo siyang parte ng buhay mo, pupuso mo, sa buhay mo, na ang pag-aalaga ng aso, ang pundasyon ng ang foundation na nararamdaman mo ay joy towards the dog. Na alam mo talagang inaalagaan mo to, hindi lang yung, alam mo yung pagkukuna ko lang ng pera to, hindi ka mag-quit. Sa pagkita, meron na po akong video about paano kumita or paano maganda ba kumita sa American Bully or sa pagbe-breed. Na-explain ko na yan. Pero ang gusto kong sabihin ay, kapag ini-enjoy nyo yung ginagawa nyo, mas nabibigyan nyo ng tamang time para mag-improve yung mga aso na inaalagaan nyo, ang pera darating yan. Kahit pa sabihin mo sa akin na hindi mo purpose ang pera. Hindi mo target ang pera, okay lang yan. Hindi kita i-judge na ipokrito. Maniniwala pa man ako sa'yo, pero sinasabi ko lang rin sa'yo, pag nagsimula ka na hindi pera yung target mo, pero you treated the breed properly, eventually, mayroon kang konsolasyon. May consolation yan. May bibili na sa'yo na hindi mo inasahan. Willing kang bilhin? Kahit hindi pa yun yung purpose mo. Kaya nga mga kaibigan, huwag nating ipilit lahat ang gusto natin. Bagkus, i-treat natin ang mga breed na to, hindi lang ng American Bully. Aralin natin sa puso natin kung ano yung tamang pamamaraan ng pag-aalaga, pagbe-breed. Makinig tayo sa mga datihan, makinig tayo sa mga baguhan na marunong. Makinig tayo sa mga YouTube, makinig tayo sa mga Rob PH para matuto tayo, para pag nag-breed tayo at happy tayo, or kahit hindi pa tayo happy sa result, hindi tayo mag-quit. Because sa atin, there's no room for quitting, mga kaibigan. Tama. You will only quit if you treat this as your job. Never treat this as your job. Treat this breeding game, kung tama bang tawagin ganon, as part of your life. Or a hobby na talagang isa sa puso mo. Kung itinuturing mo siyang trabaho, eventually, bye-bye.